kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nang dahil sa ginawa ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023 ay nagbukas ito ng panibagong sigalot, pagkawasak at pagkatodas ng maraming buhay sa loob ng Gaza pati na rin sa ilang lugar sa Israel. Binakbakan ng Israel ang mga building sa loob ng Gaza na pinaniniwalaan nilang pinagtataguan ng mga kalaban para pulbusin ng mga ito. Pero sumisigaw ang buong mundo dahil sa mga nakakaawang sibilyan na nadadamay sa ginagawang pagpapaulan ng mga pampasabog ng Israel. Ang solusyon para mapababa ng gusto ang mga sibilyang nadadamay ay ang paalisin sila sa lugar na target ng IDF na pasukin at ang agarang paglusob ng mga sundalo ng Israel para direktang makuha ang hustisya sa bawat kalaban na kanilang mayayari. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Hindi dahil sa nag-aalangan ng Israel sa kanilang kakayahan, kundi sa ilang mga aspeto kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito pinapasok kahit na atat na ang IDF na salakayin ito. Ilan sa mga isinasaalang-alang ng Israel kung kaya't hindi pa nila ginagawa ang ground assault ay ang mga hawak ng Hamas na bihag. Magiging mahirap ang makipagnegosasyon na pakawalan ang mga natitirang bihag sa oras na mag-umpisa na ang bakbakan ng dalawang grupo. Isa rin ito sa hinihiling ng Estados Unidos sa kanila dahil sa may mga Amerikanong bihag rin na hawak ng Hamas sa Gaza. Isa pa, ang babala ng bansang Iran sa Israel na malamang sa malamang ay sasali ito kung hindi man direktahan ay siguradong gagamitin ito ang Hezbollah para labanan ang mga sasalakay na puwersa ng IDF. Kahit na ilang linggo na ang nakalipas nang ipatawag ng kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu ang mga reservists nila. Kahit saan mang panig ng mundo na umuwi na at makipaglaban kasama ng mga nasa Israel mismo para burahin na ang grupong Hamas ay hindi pa rin ito iniuutos ang go signal para sa pagsalakay. May mga reports din umano na nagkakaroon ng hindi magandang epekto sa relasyon ng Prime Minister at ng military ng Israel dahil sa hindi pa rin matanggap ni Netanyahu ang nangyari noong October 7 na napasok sila ng Hamas at isinisisi ito sa general ng kanilang mga military kung bakit hindi nila ito natunugan bago pa man may sagawa ng Hamas ang pag-atake. 222 na mga bihag ang kinumpirma ng Hamas na nasa kanilang pangangalaga at ayon sa ilang intelligence officer ng IDF, ang mga bihag na hawak ng Hamas ang siyang isa sa mga rason kung bakit nagiging komplikadong sitwasyon at kanilang desisyon para lusubin na ang Gaza. Kahit may hawak na mga bihag ang kalaban ay siguradong hindi ito magiging hadlang sa Israel para ipagliban ang pagsalakay sa loob ng Gaza. Bahala na siguro kung ano man ang sasabihin ng iba tungkol sa mga bihag na malalagay sa alanganin ang kanilang buhay sa oras na itutuloy ng Israel ang pagsalakay, pero malaki talaga ang posibilidad na itutuloy ito ng mga Hudyo. Kahit mismo ang Estados Unidos ay naniniwalang papasukin talaga ng IDF ang Gaza para direktang burahin na ang Hamas. Sa katunayan ay inaayos na raw ng Estados Unidos ang kanilang mga military assets sa kanilang mga base militar sa Middle East para siguradong mapoprotektahan ang kanilang tropa sakaling lumala lalo ang sitwasyon at pati sila ay madadamay pag-aatakihin na rin sila ng mga kalaban ng Israel na magmumula sa Syria at Iran. Sa isang interview ay sinabi ni Netanyahu na wala raw may makakaalam kung kailan at kung paano nila gagawin ang pagsalakay sa loob ng Gaza. 2 aircraft carriers na ng Estados Unidos ang nasa Eastern Mediterranean malapit sa Israel para magsilbing depensa sakaling mangialam ang Iran sa nangyayari sa pagitan ng Hamas at Israel. Klinaro ng Secretary of State ng Estados Unidos na si Anthony J. Blinken sa United Nations
na walang balak ang Estados Unidos na palawakin ang nangyayaring giyera. Pero kapag inatake ng Iran o kahit na anumang grupo sa Middle East ang tropa ng Estados Unidos, ay siguradong dedepensahan nila ang buhay ng kanilang mga citizens. Sa sitwasyon ngayon ay malaki talaga ang posibilidad na mas lalaki at lalawak pa ang giyera na ito dahil sa nakaambang pangingialam ng iba't ibang nasyon. Nasa Iran talaga nakadepende ang magiging kahihinatnan ng sigalot na ito dahil pag hindi mangialam ang Iran at magpadala ng kanilang sinusuportahang Hezbollah sa Gaza, ayon sa Israel, ay wala silang balak na manatili sa loob pagkatapos nilang mapulbos ang grupong Hamas. Ikaw, malakas ba ang kutob mo na mas lalong lalala pa ang giyerang ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.